beloved, Boss Mike Cervera. Good morning, ano? Hindi ko siya kilala, ha. Nakita ko lang sa social media nagsasalita. Mukhang tama rin eh. Lahat ng sinabi nito, nasabi ko na. Pero pakinggan natin yung version niya. Tuloy. Mga kaubag, good morning, ano? Marami nag-comment doon sa last post ko na kung saan tinawag ko ang Iglesia ni Cristo Nako. na hindi naman talaga totoo ito na peace rally. Ang totoo, gusto lang nila proteksyonan si Sara Duterte. Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Yung isinagawa na peace rally ko, no, para proteksyonan ng mga Duterte, hindi lang hindi lang si Sara sa impeachment niya. Maging si Digong, mga kababayan, protektadong protektado. Kita niyo, mga kababayan. So pinakita na nila ang kaliwanagan, hindi man nila tumbukin, mga kababayan. Alam naman natin. Sabi nga ng isang tagapagsalita doon, hindi tayo mga bobo para hindi maunawaan na talagang sila maka Duterte. Pero walang problema. May problema ba sa pagiging maka Duterte? Wala. Pero sana, huwag man linlang. Huwag man linlang na itatago natin sa, tulad ng naipost ko kanina, nako, daming comment. Tulad ng pinost ko kanina sa aking page na, huwag man linlang. Itatago sa pangalang prayer rally ang katotohanang political rally. Parang yung Sara Duterte itinago sa Mary Grace Piatos. Mga kababayan, parang iisa lakad parang lang, no? Parang iisa lakad kung inyong susuriin eh. Mahilig magtago sa ibang katawagan eh. Maano sila, mga kababayan? Magagaling silang magtago sa ibang katawagan. Walastik na yan. Sige, tuloy, kuya. Kaya, kunwari, sinasabi nila, National Peace Rally, kalukuhan. Kung peace yan, mga kaupak, hindi yan magrarally sa kalsada. Correct. Magpapatawag yan or mag-uusap-usap sa isang misa. Ayan na nga, di ba sinabi ko sa inyo, na kung peace talagang rally, pwede naman yan sa kanilang mga kapilya, sa kanilang mga sambahan. Pangunahan, Nino, ni Ka Eduardo Manalo. Di po ba? Magandang umaga po sa inyo. Pangunahan niya na, sige, magdasal po tayo ng taimtim, ng nakaalay ang ating dalangin sa Panginoon, nang tayo ay dinggin, hindi lang niya, kundi yung mga taong mga natutukoy. Ganun dapat yung mga natutukoy, kayo po sana, di ba? Tapos, opo. Di ba? Sasagot tayong gano'n. Opo. Siya nga po, opo. Di ba? Amen. Gano'n, mga kababayan, dapat kaso nga hindi nangyari. Abay, dinaan doon sa maluwag. Oo, maluwag na, na Quirino Grandstand. Di ba? Ganyan, ito na. Para pag-usapan yung ikinababahala kuno nila na lalong magkakawatak-watak ang sambayanan Pilipino. Pero ang totoo, baka sila ang may interes. Yan! Di ba, mga kababayan? Ano ba? Kaya nga tinatanong natin,
yung huling live natin, ano ba? Ano ba talaga ang inyong interest? Ano ang inyong, nais? Ha? Ano ho? Oo, ano? Ano ho? Ano ang inyong nais? Pabagsakin? Hindi naman nila binanggit. Pero mga kababayan, yung mga bumabanggit ng madalas na pabagsakin, pababain, ang lagi nilang sinasabi, ay masama ang Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga yun ang sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Tama, mali. Hindi nga kayo nagtawag. Oo, hindi po. Siya nga po, opo. Diba? Hindi ho kayo nagtawag. Pero ang inyong sinuportahan, maliwanag na maliwanag, yung mga nagpapababa at gustong umagaw, at madalas nagsasabi, BBM, bumaba ka na! So anong pagkakaiba mga kababayan? Kung ang inyong pinaniwalaan at sinuportahan ay yung iisang layunin ng nais na pagbagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako, hindi ho malilito ang mga tao. Hindi ho. Di po ba? Nagmamatsyag ang mga tao. Mulat ang mga tao sa mga balita. Hindi na to panahon ng EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3 na umaasa na lang sa telebisyon, dyaryo, radyo. Hindi na ho. Mulat na ho eh. Marami na hong source ang mga tao sa pagbabalita. Yan po, di po ba? Oh, ano? Tama, mali. Sa mga hindi pa nakakapag-like dyan, nakakapag-share, at nakakapag-subscribe. Good morning, Marami nag-comment doon sa last post ko na kung saan tinawag ko ang Iglesia ni Cristo na hindi naman talaga totoo ito na peace rally. Ang totoo, gusto lang nila proteksyonan si Sara Duterte. Nako. Kaya, kunwari, sinasabi nila, National Peace Rally, kalukuhan. Kung peace yan, mga kaupak, hindi yan magrarally sa kalsada. Magpapatawag yan or mag-uusap-usap sa isang misa. Correct. Yan na nga. Diyan na tayo natapos kanina, mga kababayan. Kung peace rally, doon po kami sa Pagadian kahapon. Kaya lang, Leonora Brown, parang iisa lang naman yan. Nasa Pagadian kayo, nasa Ilocos Norte kayo, nasa Davao kayo, nasa Cebu o kung saan man. Diba? Ang sentro ay nasa Kamaynilaan. Diyan nga ginanap sa Quirino Grandstand. Yun eh. Ang mga tao hindi naman nakatutok sa mga sangay-sangay ng rally nyo, kundi ang mga tao, ang mga balita, ang mga media, at vlogger ng mga Duterte nakatutok sa Maynila. Ay, sabi dito, kaya doon na lang kami sa loob ng mula. Eto mga kababayan sabi ko sa inyo maraming tumatawag sa akin. Apo ng mga Iglesia ni Cristo, membro. Yung iba nang-aaway pa nga ng mga magulang. Sabi ko kalma lang kayo. Diba? Meron kayong tuntunin na dapat sundin. Ang problema yung pamunuan. Ano ba talaga ang nais? Diba? Kasi mga kababayan, nais eh. Eto lang mukhang pati mga membro nilinlang eh. Diba? Mukhang pati membro nilinlang mga kababayan eh. Ang kakapal nga ng mukha, muntik na nga namin batuin yung projector. Nung magsalita si Marcoleta, ayan na nga. Kaya nga sinasabi namin,
ang mga membro dismayado. Dismayado. Hindi ko nilalahat ha. Hindi ko ho nilalahat. Oh, hindi ko nilalahat mga kababayan. Dismayado po sa pamunuan po ng INC. Mukhang nagkamali po yata kayo ng ng paraan ng inyong panawagan ng kapayapaan. Oh, 'di ba? Paano magkakaroon ng Paano magkakaroon ng kapayapaan kung walang hustisya yung mga pinatay ni Digong? Paano magkakaroon ng kapayapaan kung walang hustisya yung mga perang ibinaon ni Sara Duterte? Aba, yan po yung ating hinahanap eh. Paano po magkakaroon ng kapayapaan kung walang kaliwanagan sa pagbabanta ng buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker? Paano po? Pakipaliwanag po. Kasi mga kababayan, nahihirapan po kaming unawain. Kaya ako, eto na si Keks. Oy! Ano na, Keks? Muy, nako, Keks. Paano yan? Mukhang namali tayo. Alam nyo naman si Keks, talaga naman pinaglalaban na talagang, malinis. Pure. Pure yung gagawin nilang pagtitipon. Di po ba, mga kababayan? Di ba? Ayan, sang-ayon sa akin yung mga membro ng INC nandito. Kita nyo naman, correct, sabi ni Leonora Brown, membro ng INC. Correct, Boss Mike. Without accountability, no peace. Kaya nga, mga kababayan ni Luis, thank you naman. Thank you na. Ano sabi rito? Sarah has a very poor public speaking, awkward. Yan. Poses, no eye contact. Paanong naging BP? Siya, no match. We love President BBM. Thank you po. Yan po mga kababayan sabi ko nga sa inyo, kausap ko yung isang membro, mga kababayan. Sabi ko, ayoko munang live ngayong gabi. Kagabi dapat magla-live ako. Sabi ko, ayoko mag-live, baka mamaya yung nararamdaman ko, kung ano-ano masabi ko, makasakit ako ng damdamin. Di ba? Alam nyo, sabi ko nga, mga kababayan maging pasensyoso pa rin tayo, gayahin natin si Pangulong Bongbong Marcos yung pag-uugali. Kaya alam nyo, pinalipas ko yung aking sama ng loob Ay, ipokrito naman ako kung hindi ko sasabing masama loob ko sa nangyari. Di po ba? Yan nga pati yun, yung eto mga kababayan, pasensya na kayo sige, tuloy na natin to. Ngayon medyo kalmado na po ako. Kaya medyo susubukan natin maging balanse talaga. Okay, eto na. Para pag-usapan yung ikinababahala kuno nila na lalong magkakawatak-watak ang sambayanan Pilipino. Yan, ito'y galing sa ordinaryong tao, mga kababayan. Hindi na ako gumamit ng mga malalim na magsalita. Ito mga kababayan, ay galing, ulitin ko, sa ordinaryong tao. Pakinggan natin. Ano nga ba ang kinakabahala ng pamunuan ng INC? Meron po ba kayong kinakabahala? Meron po ba kayong iniiwasan? Meron po bang mabubunyag? At tila ba kayo'y natatakot sa mga Duterte? Mga kababayan, kasi parang lumalabas, parang natatakot sila sa mga Duterte. Ano po ba? Ano po ba ang kinatatakutan? Opo, siya nga po. Diba? Ito na. Pero ang totoo, baka sila ang may interest. Hindi talaga interest ng mas nakakaraming Pilipino. Kaya yan, yung may interest. Sabi ni Kaiser, kapatid yung galing sa Bible, sinasabi ng INC, di nyo ginagets. Ito po, sagot ko dyan, kapatid na Kaiser. Huwag kang magdadamdam. Huwag kang magdadamdam sa aking sagot.
Huwag kang magdadamdam kasi napanood ko naman talagang ginamit yung salita sa Biblia. Sa mga kapatid kong iglesia, mga kapatid ko kayo, kapwa tayo Pilipino, kaya kapatid tawag ko. Sa kapatid ko yung aking katwiran sana unawain ninyo. Iba ang batas ng Diyos. Huwag nating gagamitin ang batas ng Diyos sapagkat ang batas ng tao ay iba, malayo. Meron tayong binuo na batas ng tao. Kaiba sa batas ng Diyos. Tama, mali. Ano ang susundin? Ano ang pinag-uusapan? Ano ang pinagtatalunan? Batas ng tao. Hindi batas ng Diyos. Magkaiba yon. Magkaiba. Sorry po sa inyo. Opo Sorry po. Tuloy. Hindi ako naniniwala na peace. Kaya ang sinabi, ang dami nag-comment na mga DDS. Ang dami lang nag-comment, sinasabi nila na ang mga Katoliko daw kasi hindi daw nagkakaisa. Ang iglesia lang ni Kristo ang may kakayahan magkaisa. Ay, hindi naman. Si Kuya naman Ano? Tama po ba ako? Ayan na. Tama, Boss Mike. Para ka ng ministro. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan Oo, sabi ko sa inyo. Simple lang naman, mga kababayan. Kaya nga yung panawagan ninyo, panawagan nyo po yan na mga kababayan, na ihiwalay natin yung usaping simbahan at relihiyon sa usaping ng gobyerno, ng state. Yan nga yung separation of church and state. Yan po yung panawagan nyo nung nakaraan. Di po ba? Yan po yung panawagan nyo nung nakaraan Kaya nga po, sa totoo lang, kung kagabi lang ho ako, naku. Oo, ayoko hong makasakit ang damdamin ng kapwa sa totoo lang. Ito na, mga kababayan. Kaya nga ho, tayo Oo, gagamit man tayo dito, gagamit man tayo ng mga bersikulo at kapitulo, hindi natin nilalagay Bakit po? Hindi naman po, hindi naman po aayon at hindi angkop na gamitin natin ang mga salita ng Diyos din Kundi gamitin na lang natin yung salita na, alam niyo yun, na maaaring mas madaling maunawaan ng mga tagapakinig. Opo, Di po ba? Ito na, tuloy natin. Yun naman. Ano ba kayo? Talagang nagmamahal sa bayan? O mga bayad lang kayo? Hindi naman. Hindi naman din ako sasang-ayon doon sa bayaran sila. Diba? Hindi naman ako sasang-ayon doon sa bayaran sila. Mahirap po magsalita nang hindi natin napapatunayan at kahit na konti na patotoo ay ating huhusgahan na bayaran. Hindi wag hong ganon. Hindi nyo ba alam ang kasaysayan ng Pilipinas? Ayan, mga kababayan, wag nyo sasabihin na kaya nyo kayo lang. Tandaan nyo mga kababayan, ang kasaysayan ng Pilipinas, malamang ito yung tutungkulin niya. Eto, mga kababayan. Baka nalimutan nga daw ng lahat na isang panawagan lang ni Cardinal Sin. Sabi ko nga lagi dito, mag-ala Cardinal Sin ako Baka nga mag-ala Cardinal Sin ako din Isang panawagan ni Cardinal Sin. Ayan na mga kababayan. Ang mga tao, samot-sari, ng mga tao nagpuntahan saan? Sa EDSA. Yun mga kababayan, ang people power. Huwag niyo sasabihin, baka mamaya ang mga Katoliko magtawag uli sila Di po ba? Baka magtawag po uli sila. Tuloy. Wag na. Hindi na ho ako papabor. Hindi na ho. Ito po mga kababayan. Ito po. Kailanman, hindi na po maitatama ang isang mali
ng isa pang pagkakamali. Kung papatulan ng iba pang mga relihiyon, sekta, yung ginawa ng kapatid nating Iglesia ni Cristo, ano ba ito? Tapatan na lang ba ng puwersa? Mga kababayan, hindi po yan ang solusyon. Sa bayang ito, tama yung panawagang magkaisa. Pero hindi na po solusyon ng pagpapakitaan ng puwersa. Tandaan nyo ang pinakamabisang puwersa. Totoo naman, manalangin na lang. Dahil ang Diyos gagawa ng paraan. Para saan? Para sa ikabubuti at ikakaayos ng karamihan. Ganun po yun, mga kababayan. Hindi na ho ako sasang-ayon sa isa pang people power para magpatalsik lang. Tama naman yung sinabi na ay mali. Mali yung sinabi ni Marcoleta na hindi dinadaan sa proseso. Sang-ayon daw siya sa ayos na proseso. Pero, mga kababayan, nakikita naman natin inaayos naman yung proseso. Diba? Ayos naman, dinadaan naman. Dinala nga sa NBI anong problema? Yung ba'y hindi ayos para sa inyo? O yun lang yung pananaw ninyo? Huwag nating likuin, huwag nating baliin, huwag nating ligawin yung mga tao. Dahil mga kababayan, yung tinatawag nyo at gusto nyo na proseso, ay yun yung nangyayari dito. Inimbestigahan sa Kongreso. Karapatan ba? O may tungkulin ba ang mga congressman, Kongreso, sa pagpapatawag ng kung sino-sino para matanong? Meron. O kung meron, mga kababayan, di naaayon sa proseso. Dinala sa NBI yung kanyang pagbabanta, inimbestigahan. Naaayon ba sa proseso? Dumaan sa NBI, iniimbestigahan. Naaayon ba sa proseso? Naaayon. Ano bang proseso? Hindi ko magets, mga kababayan Hindi ko magets yung proseso na gusto nila. Opo. Hindi ko magets. Bakit hindi nyo alam na ang Katoliko hindi nagkakaisa? Nako, 1986 bago mapababa sa pwesto o sa kapangyarihan ang Marcos Sr. dahil inaakala or ang dami. Ayan, mga kababayan. Totoo naman. Bago mapatalsik si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil inaakala ng karamihan na totoo yung mga propaganda nila noon. Nagpuntahan ang maraming tao ron. Ang tanong, nakiisa ba ang INC? Hindi! Bakit, mga kababayan? Dahil sila mga kababayan, dahil sila'y naniniwala noon kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayos! Diba? Hindi ko sinasabing tama yung nangyaring EDSA 1 Pero mga kababayan, ang tignan natin at gusto nating ipaliwanag kung ang pag-uusapan lang naman ay pagtatawag, pag-iipon ng maraming tao, kayang-kaya rin ng Katoliko. Our beloved Boss Mike Cervera.